Hello mga Hiraya, nandito naman tayo. Samahan ninyo ako kwentong babasahin natin. Huwag kalimutan mag-subscribe at click notification bell para updated ka sa next video ko. Sa loob ng marangyang bulwagan ng San Carmina Colegio Institute, umaalingaw-ngaw ang tunog ng mga mamahaling baso at tawanan ng mga alta sosyedad. Sa gitna ng karangyaang ito, namumukod-tangi si Joanna Martin. Siya ay isang simpleng scholar, matalino, may prinsipyo, at may angking ganda na hindi nangangailangan ng kolorete. Ang tanging nagpapatatag sa kanya sa mapanghusgang mundong iyon ay ang pagmamahal ni Paulo Enriquez, ang nag-iisang tagapagmana ng Multitextiles Incorporated. Mahal na mahal nila ang isa't isa at plano na nilang magpakasal pagkatapos ng kolehiyo. Ngunit ang kaligayahang iyon ay tila isang malaking banta sa mga taong may maitim na balak. Si Katrina Reyes, isang tanyag na modelo at nagmula sa mayamang pamilya, ay matagal nang nahuhumaling kay Paulo. Para sa kanya, isang malaking basura si Joanna na nakaharang sa kanyang ambisyon. Nakahanap siya ng kakampi kay Zach Alejandro, ang matalik na kaibigan ni Paulo na may lihim na inggit sa kayamanan at posisyon nito sa kumpanya. Nagkasundo ang dalawa na sirain si Joanna sa pinakamaruming paraan. Isang gabi, nagdaos ng isang ingranding pagtitipon ang pamilya Enriquez. Naroon ang mga magulang ni Paulo na sina Andres at Rosa Enriquez, kasama ang kanyang mga kapatid na sina Kyle at Lyra. Inimbita rin ang pamilya ni Juana, sina Elina at Ricardo Martin, at ang kanyang mga kapatid na sina Elise at Nathan, upang formal na ipakilala. Sa kalagitnaan ng gabi, palihim na nilagyan ni Katrina at Zach ng matapang na aphrodisiac at pampatulog ang inumin ni Joanna. Nang mahilo si Joanna, dinala siya ni Zach sa isang pribadong silid sa itaas. Doon ay inayos nila ang isang eksena. Hinubaran si Joanna at pinalabas na may nangyayari sa kanila. Eksaktong pumasok si Paulo kasama ang kanyang mga magulang matapos silang i-text ni Katrina gamit ang isang hindi kilalang numero. Hindi totoo ito. Paulo, maniwala ka sa akin. Umiiyak at lito pang isisigaw ni Juana nang magising siya sa gulo, habang pilit na tinatakpan ang katawan ng kumot. Ngunit ang selos at galit ay tuluyang bumulag kay Paulo. Ang mga larawang kuha ni Katrina ay sapat na para hatulan siya. Hindi ko akalain na magagawa mo sa akin ito, Joanna. Pinagkatiwalaan kita, pero basura ka rin pala. Galit na sigaw ni Paulo bago tuluyang tumalikod. Ang pamilya ni Juana ay pinalayas sa mansyon na may kasamang matinding kahihiyan. Ang kanyang mga matatalik na kaibigan na sina Gemma at Camille ay pilit na ipinagtatanggol si Juana, ngunit itinaboy ng mga bodyguard. Sina Jano at Rolly naman, na nakatuklas ng ilang kaduda-dudang kilos ni Zach, ay napilitang manahimik ng pagbantaan ni Zach ang buhay ng kanilang mga pamilya gamit ang kapangyarihan ng pera. Sa matinding trauma, kahihiyan, at sakit, tumakbo si Joanna sa gitna ng malakas na ulan. Hindi niya napansin ang mabilis na sasakyan. Isang malakas na kalabog ang pumunit sa gabi. Dinala si Joanna sa Sebastian Memorial Hospital. Doon, habang nakaratay at duguan, ibinaba ng doktor ang isang masakit na balita. Nakunan siya. Buntis siya sa unang anak nila ni Paulo, ngunit nawala ito ng gabing iyon. Habang yakap ng kanyang lumuluhang ina na si Elina, ang puso ni Juana ay tuluyang naging bato. Ang pag-ibig ay napalitan ng isang sumasabog na suklam. Babangon ako at sa aking pagbabalik, titiyakin kong susunugin kayo ng apoy ng aking paghihiganti. Isinumpa niya sa kanyang sarili. 5 taon ang mabilis na lumipas, ngunit ang sugat sa puso ni Juana ay hindi kailanman naghilom. Bagkus, ito ang naging gasolina niya upang maging makapangyarihan. Sa tulong ni Gemma at Camille, na hindi kailanman nang iwan sa kanya, nagtungo si Joanna sa ibang bansa. Doon ay nag-aral siya, pumasok sa mundo ng pananalapi, at sa pamamagitan ng kanyang angking talino at bagsik sa negosyo, naging CEO siya ng isang dambuhalang pandaigdigang investment firm, ang Vanguard Capital. Samantala, sa Pilipinas, unti-unting nalaman ni Paulo ang katotohanan. 1 taon bago ang pagbabalik ni Joanna,
Nakakita siya ng mga butas sa mga pahayag ni Katrina at tuluyang ipinag-utos ang isang malalim na reimbestigasyon. Nang malaman niyang inosente si Juana at nawala pa ang kanilang anak, gumuho ang mundo ni Paulo. Gabi-gabi siyang umiinom, pinapatay ng konsensya at walang tigil sa paghahanap kay Juana. Ngunit tila naglaho ang babae tulad ng bula. Dumating ang araw na kinatatakutan ng Multi Textiles Incorporated dahil sa mga maling desisyon at palihim na sabotahe ng Vanguard Capital na baon sa utang ang kumpanya ng mga Enriquez. Ang tanging paraan para masalba sila ay ang makipag-merger sa bagong bilyonaryang CEO ng Vanguard. Ginanap ang pulong sa pinakamalaking boardroom ng Multi Textiles Incorporated. Naroon sina Andres, Rosa at Paulo. Bakas ang pagod at kaba sa kanilang mga mukha. Bumukas ang pinto at pumasok ang isang babaeng nakasuot ng pulang power suit, may suot na mamahaling alahas at may mga matang kasing lamig ng yelo. Nalaglag ang panga ni Paulo. Tumayo siya, nanginginig ang mga labi. Joanna, bulong niya, habang ang kanyang puso ay pumapalag sa pinaghalong tuwa, gulat at takot. Tiningnan lamang siya ni Joanna ng diretsyo. Walang bakas ng kahit anong emosyon mula sa nakaraan. Good morning, gentlemen. I am Joanna Martin, CEO of Vanguard Capital. Let's not waste time. Naupo ako rito hindi para makipagkwentuhan, kundi para hawakan ang leeg ng kumpanyang ito. At simula ngayon, bawat galaw ninyo ay dadaan sa akin, malamig at may awtoridad niyang saad. Ang dating mahina at api-apihang scholar ay tuluyan ng pinalitan ng isang walang-awang imperatrice. Matapos ang tensyonadong pirmahan ng kontrata na naglalagay sa Multi Textiles sa ilalim ng kontrol ni Joanna, nagtungo si Joanna sa kanyang pribadong penthouse suite sa tapat lang ng kumpanya. Ngunit hindi siya hinayaang makalayo ni Paulo. Sinundan siya nito at bago pa man maisara ng mga bodyguard ni Joanna ang pinto, pumasok si Paulo at nilak ang pinto mula sa loob. Anong sa tingin mo ang ginagawa mo, Mr. Enriquez? Maaari kitang ipakulong sa trespassing. Galit na asik ni Juana, bagamat pilit niyang pinapanatili ang kanyang cold persona. Ipadakip mo ako, ipakulong mo ako, gawin mo ang gusto mo. Pero pakinggan mo muna ako, Joanna. Lumuhod si Paulo sa kanyang harapan, umiiyak. Alam ko na ang totoo. Alam kong huli na. Alam kong kasalanan ko kung bakit nawala ang anak natin. Gabi-gabi akong pinapatay ng pagsisisi, Joanna. Parusa muna ako, saktan mo ako, pero huwag mo akong tignan ng ganyan, na parang wala tayong pinagsamahan. Tumawa si Joanna ng mapait, isang tawang puno ng suklam. Lumapit siya kay Paulo at hinila ang kuwelyo nito. Pinagsamahan? Ang pinagsamahan natin ay natapos noong gabing itapon mo ako sa ulan na parang basura, Paulo. Noong namatay ang anak ko sa Sebastian Memorial, doon din namatay ang Juana na minahal mo. Sa lapit ng kanilang mga mukha, ang galit at suklam ay unti-unting nahaluan ng isang mapanganib na enerhiya. Ang 5 taong pangungulila, ang nag-aapoy na pagnanasa na pilit nilang itinago, ay biglang sumabog na parang bulkan. Tiningnan ni Paulo ang mga labi ni Joanna at sa isang marahas na galaw, hinila niya ito patungo sa kanya at sinakop ang kanyang bibig. Isang mapusok, madilim at mapang-angking halik ang pinakawalan ni Paulo. Punong-puno ng pagmamakaawa at gutom. Noong una ay pilit siyang itinutulak ni Juana, sinusuntok ang kanyang dibdib. Ngunit ang katawan ng babae ay may sariling alaala. Sa huli, tinugon ni Juana ang halik ng may kasamang bagsik, gigil at paghihiganti. Kagat-kagat niya ang mga labi ni Paulo hanggang sa malasahan ang dugo. Ngunit hindi tumigil ang lalaki. Marahas na hinubad ni Paulo ang kanyang suit at polo, habang si Juana naman ay pilit na pinupunit ang sarili nitong kasuotan sa tindi ng init na nararamdaman. Binuhat siya ni Paulo patungo sa marangyang kama. Sa ilalim ng malabong liwanag ng silid, ang bawat haplos ay tila isang digmaan, walang lambing, kundi purong hilahil, suklam at matinding pagnanasa. Ang bawat ungol ni Juana ay pinaghalong galit at sarap, habang ang bawat pag-angkin ni Paulo ay may kasamang bulong ng paghingi ng tawad. Sa gabing iyon, ang kanilang mga katawan ay nagtagpo sa pinakamainit at pinakamabangis na paraan.
Isang patunay na, sa kabila ng matinding puot, ang apoy sa pagitan nila ay hindi kailanman naging abo. Kinaumagahan, maagang nagising si Joanna. Tiningnan niya si Paulo na natutulog pa sa kanyang tabi. Sandali siyang nakaramdam ng kahinaan, ngunit agad niyang binalot ang sarili ng galit. Nag-ayos siya ng sarili at iniwan ang lalaki na may mensahe sa salamin gamit ang lipstick. This changes nothing. Ginamit ni Juana ang kanyang posisyon upang mas lalong gipitin si Paulo sa negosasyon, ngunit kasabay nito, sinimulan na niya ang pagpapakawala ng kanyang huling alas para sa totoong mga may sala. Sa nakalipas na 5 taon, palihim na nagtrabaho sina Jano at Rolly upang makatipon ng mga ebidensya. Sa tulong ng makabagong teknolohiya, na-recover nila ang mga binurang CCTV footage mula sa San Carmina Colegio Institute noong gabing iyon, kung saan malinaw na nakitang nilalagyan ni Katrina at Zach ng gamot ang inumin ni Joanna. Hindi lang iyon, nakakuha rin sila ng mga bank ledger na nagpapatunay na si Zach ay matagal nang nagbubulsa ng pondo mula sa Multitextiles Incorporated sa tulong ng mga pekeng modeling contracts ni Katrina. Nagpatawag ng isang malaking press conference si Joanna sa tapat ng Multitextiles Incorporated. Sa harap ng 2 dosenang mamamahayag, ipinalabas niya ang video at ang mga dokumento. Sa gitna ng komperensya, pumasok ang mga otoridad. Agad na pinasukan ng posas si Zach Alejandro habang sumisigaw at nagmamakaawa. Si Katrina naman, na naroroon din upang magpanggap na biktima, ay tuluyang hinila ng mga pulis habang umiiyak at nasisira ang mukha sa takot. Dahil sa tindi ng mga demanda at multang kailangang bayaran, tuluyang nabangkarote ang pamilya ni Katrina at kalaunan ay iniwan siya ng lahat ng sponsors dahilan upang maging isa siyang pulubi sa lansangan na nawalan ng katinuan. Matapos ang komperensya, ang mga magulang ni Paulo na sina Andres at Rosa Enriquez, kasama ang kanyang mga kapatid na sina Kyle at Lyra, ay nagtungo sa maliit ngunit marangal na bahay ng pamilya Martin. Sa harap ni Elina, Ricardo, Elise at Nathan, lumuhod sina Andres at Rosa. Umiiyak silang humingi ng tawad sa kawalang katarungang ginawa nila 5 taon na ang nakararaan. Tinanggap ng pamilya Martin ang tawad hindi dahil sa nakalimot sila, kundi dahil gusto na rin nilang makalaya sa tanikala ng nakaraan. 1 buwan matapos ang pagbagsak ni Katrina at Zach, nakuha na ni Joanna ang lahat ng hustisyang hiniling niya. Hawak na niya ang Multitextiles Incorporated at bagsak na ang kanyang mga kaaway. Ngunit sa tuwing gabi, sa loob ng kanyang malaking mansyon, nararamdaman niya ang isang nakabibinging katahimikan. Walang saysay ang kayamanan kung ang puso ay nananatiling hungkag. Isang hapon, nakatanggap siya ng isang natatarantang tawag mula kay Gemma. Joanna, si Paulo, dinala siya sa Sebastian Memorial Hospital. Kritikal ang lagay niya. Tila huminto ang ikot ng mundo ni Joanna. Sa kabila ng lahat ng kanyang suklam, ang takot na mawala si Paulo ay mas matindi. Agad niyang iniwan ang kanyang mga papeles at mabilis na nagmaneho patungo sa ospital. Sa mismong ospital kung saan niya naranasan ang pinakamasakit na bahagi ng kanyang buhay. Pagdating niya sa ICU, nakita niya ang pamilya Enriquez na umiiyak sa labas. Pumasok siya sa silid. Doon, nakita niya si Paulo, maputla. May mga nakakabit na tubo at tila tuyot ang mga labi. Ayon sa doktor, dinalas ito ng cardiac arrest dahil sa severe exhaustion at labis na pagtatrabaho. Nalaman ni Joanna mula kay Camille na nitong mga nakaraang linggo, hindi na natutulog si Paulo upang ayusin at i-transfer ang lahat ng natitirang ari-arian at shares ng pamilya Enriquez sa pangalan ni Joanna bilang kanyang huling paraan ng pagbabayad pinsala. Lumapit si Joanna sa tabi ng kama. Hinawakan niya ang malamig na kamay ni Paulo at sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, malayang umagos ang kanyang mga luha. Paulo, gumising ka. Huwag mo akong iwan ng ganito, bulong niya. Dahan-dahang idilat ni Paulo ang kanyang mga mata. Nang makita niya si Joanna, pilit siyang ngumiti sa kabila ng kahinaan. Joanna, narito ka pala. Pirmahan mo na ang mga dokumento sa lamesa. Ibinigay ko na ang lahat. Wala na akong kayamanan. Pero sana,
Sana kahit kaunti, mabawasan niya ng suklam mo sa akin. Umiling si Joanna ng mariin habang patuloy ang pag-iyak. Idiot, hindi ko kailangan ng kumpanya mo. Hindi ko kailangan ng pera mo. Ang kailangan ko ay ikaw. Paulo, pinatatawad na kita. Matagal na kitang pinatawad, natatakot lang akong masaktan muli. Isang luha ng kaligayahan ang pumatak mula sa mga mata ni Paulo. Ginamit niya ang kanyang natitirang lakas upang hilahin si Joanna para sa isang mahigpit at emosyonal na yakap. Doon, sa ibabaw ng hospital bed, nagtagpo ang kanilang mga labi, hindi na sa paraan ng marahas na suklam, kundi sa isang matamis, banayad, at mapayapang halik na naghuhugas sa lahat ng sakit ng nakaraan. Pagkaraan ng 6 na buwan, ang marangyang hardin ng San Carmina ay napuno ng mga puting rosas. Isang engranding kasal ang naganap. Sa harap ng altar, magkahawak kamay sina Joanna at Paulo, masigla at puno ng pag-ibig. Naroon ang kanilang mga magulang, sina Andres, Rosa, Elina at Ricardo, na ngayon ay magkakasundo at magkakayakap. Ang kanilang mga kapatid na sina Kyle, Lyra, Elise at Nathan ay masayang nagsisilbing bahagi ng entourage. Sa gilid, ang kanilang mga tapat na kaibigan na sina Gemma, Camille, Juano at Rolly ay naghihiyawan sa tuwa habang isinasagawa ang kanilang unang halik bilang mag-asawa. Ang apoy ng suklam at paghihiganti ay tuluyan ng napadamay at napalitan ng isang wagas, matatag at walang katapusang bagong simula. Dito nagtatapos ang kwento natin ngayon mga kahiraya. Maraming salamat sa pagsama sa akin hanggang dulo. Huwag kalimutang mag-iwan ng like at comment. Malaking bagay ito para susunod na mga kwento. Hanggang sa muli mga kahiraya!